Ito yung mga costumes nila. Ito ay sa mga Tibuli. So nice sa Tibuli, no? Ayan sa Tibuli. Ito sa Tagakaulo. At ito naman sa Bilaan. So, ayan. Napaka, talaga ng mga Bilaan. Mahilig sila sa mga beads. At ito naman ay, ito ay tinatawag na Dance of Labi. You know what, guys? A little bit trivia. Labi means superior. It is more powerful than a particular sickness and can't therefore cure it. So, ito ay healing ritual, the Dance of Labi. At saka naman, sa kanila kasi, walang hospital. So, ginagawa nila kapag kunyari sa bahay, may nagkasakit, tinatawag ang grupong ito para sumayaw at tumugtog. Habang yung espiritu na good spirit daw, ay parang tinatawag nila yon at saka nang mapagaling yung may sakit. Kumbaga, yun, parang spiritual, yung parang, until now, nag-i-exist pa rin naman yun kasi may tinatawag tayong mga albularyo, mga ganun. Pero, depende lang yan. Nakadepende kung maniniwala kayo, kung may faith kayo dyan. Kasi may hospital na tayo ngayon eh. At saka ito naman ay, ito yung mga weapons nila noon. Yan, mga sandata at saka, ito naman ay, mga sibat, mga pampana. Kasi po, yung mga Filipino, yun nga yung sabi ko kanina, na they are known as a hunter-gatherer. Kasi, pahirapan talaga ang kumuha ng mga pagkain noon. Kaya, ginagawa nila, nag-hunt sila sa forest. Hindi kagaya sa ngayon na generation natin na pwede tayong bumili sa market. Pero noon talaga napakahirap. Alam nyo ba, guys, Chris was invented from Maranao. Kasi po, ayon sa kanila, ayan po ay Chris. Diba? Kung ma-obserbahan nyo, ang Chris, iba yung ano niya. Iba yung niya. Ayan. Yung espada niya. Kasi, ang Chris, na-invento nila, kasi uso ang war noon. So, ginagawa nila. So, tapos na tayo. Ayan. Okay, let's talk about Davao Museum. Why I choose Davao Museum nga ba? Sa dami-dami ng tourist spot dito sa Davao City, bakit I choose Davao Museum? Because guys, ang museum talaga, mas napaka-interesting. Kaysa naman, yung mga park, madali lang naman puntahan yun. Ito kasi mga museum dito sa Davao City, kumbaga, mas kikilalanin pa talaga natin, or magiging aware pa talaga tayo kung anong nasa city, anong nandito talaga sa Davao City, kung paano naging ganito, paano naging Davao City. The museum has evolved into a learning institution, a venue for the practicum of college students, and a research center for both historical, ethnic, cultural studies. The collection artifacts and photographs were accumulated over many years, so napakatagal na. At saka, today, the Davao Museum is a world-class standard and modernistic, design. Representatives of local tribes were consulted in the renovation of the Kinalangan Gallery, which displays not only cultural artifacts, but also tableaux of indigenous rituals and practices. Of course, the practices. The new museum were reopened on January 14, 2006, in time for the Asian Tourism Forum held in Davao City. So, apart from educational exhibits, siguro ay next time, pupunta na naman tayo sa Museo Davao Museum. Pero, maybe next time po. So, see you there. Thank you and hope you enjoy